Good morning po sa ating lahat, mga taga-RCF. Maligayang linggo para sa ating lahat. Sana po ay mabuti ang bawat isa na nasa kanya-kanyang tahanan. Kami po dito ay live mula sa aming bahay at masaya po kaming maglilingkod kasama ng ating Panginoon. Nasa iba't ibang panig man tayo ngayon ng mundo. Salamat sa Lord sa teknolohiya dahil pinag-isa niya tayo ngayon para magpuri at sumamba sa Kanya. Kamustahin niyo po yung mga katabi niyo, mga kasama niya sa bahay. Batiin natin. Magandang umaga. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po, Sir Ronald. Magandang umaga po. Magandang umaga. Kasama po natin si Pastor King, si Pastor Leo, at ang lahat po ng mga anak ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Magpasimula po tayo sa isang awitin para sa ating pagsamba. Hilingin natin ng kapangyarihan ng Diyos ang samahan tayo para sa araw na ito. Awitin po natin itong Empower Me. Nobody knows how weak I am better than you. Nobody sees all of my needs better than you. Nobody has the power to change me from what I was born to be. Jesus is strong in my weakness. Empower me. Like a rushing river flowing to the sea. Send your Holy Spirit flowing down through me. Till I'm living as your child, victorious and free. Send the power of your love, empower me. Nobody has the power to lift me to reach for eternity. Jesus, break through all my defenses. Empower me. Like a rushing river flowing to the sea. Send your Holy Spirit flowing down to me. Till I'm living as your child, victorious and free. Send the power of your love, empower me. Empower me, like a rushing river flowing to the sea. Send your Holy Spirit
flowing down to me. Till I'm living as your child, victorious and free. Stand the power of your love empower me. Till I'm living as your child, victorious and free. Send the power of your love empower me. Tayo po ay magkaroon ng pagbasa ng kanyang salita mula sa awit 46, 1 hanggang 7. Sabayan niyo po ako ng pagbabasa dyan sa inyong mga tahanan. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kaniyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparang. At ang panghuli, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, maraming salamat, Lord. Hindi man kami magkakasama ngayon sa establishmento ng aming simbahan, bagkus Panginoon, kasama ka namin sa aming kanya-kanyang tahanan. Empty man ngayon, Lord, o wala man ngayong tao sa loob ng church namin, pero Panginoon, pinarami mo, pinalawak mo ang iyong simbahan na nasa kanya-kanyang mga tahanan namin ngayon. Salamat, Panginoon, dahil tunay na kung nasaan man kami ay naroon din po ang presensya mo, aming Ama. Pwede kaming sumamba, magpuri, kahit saan mang lugar, Panginoon. Sa ilalim man yan ng dagat, sa ibabaw man ng bundok, naroon ka po, Panginoon. At salamat po sa pamamagitan nito, makakapagbuklod kami ng pagsamba at pagpupuri sa iyo, aming Ama. Patuloy mo po kaming palakasin, Lord, ang puso namin ay pag-alabin mo, pag-initin mo ng pagpupuri sa iyo, aming Diyos. Lahat ng aming pagsamba, ang pag-awit, ang pasasalamat ay tanggapin mo po, aming Ama. Ito'y alay namin sa iyong lahat. Dakila ka, O Yahweh. Purihin ka po, ang pangalan mo po ang siyang maitaas sa oras na ito, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tunay na ang araw na ito, ang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Nasa bahay man tayo, nasaan man tayong lugar, mga frontliners, walang hadlang, walang makakahadlang para magpuri sa Panginoon. Tunay na may galak at may saya, ang sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Kaya samahan niyo po ako, samahan niyo po kami patuloy. Tayong lahat, mapuspos ang puso natin at ang kaluluwa natin ng kagalakan at kasayahan at kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Mawit po tayo, may galak, may saya.
May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay nalalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Napakasarap ang nasa piling ng Panginoon. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay maglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para lang sa iyo, aming Diyos, ay para lang sa Kanya. Opo, Panginoon, para lamang sa iyo, Panginoon, pagkat hatid mo po ay kapayapaan at kagalakan sa aming buhay. Patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos. Siya ang lahat-lahat sa atin, wala nang iba. Siya ang tunay na nakapagbigay ng kapanatagan ng ating puso. Siya ang tunay na nakapagbigay ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya patuloy natin siyang papurihan sa oras na ito. Ang Diyos ang lahat sa atin. I-claim natin iyan in His name. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kanan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang ko, O Diyos ang sabihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw naman ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kabihan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang ko, O Diyos ang sabihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw naman ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin.
Sapat ang biyaya mo sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa napakatamis na katotohanan na iyon, aming Ama. Amen. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon kahit na hindi ko kayo nakikita. Salamat dahil ang presensya ng Panginoon ang siyang sumasama sa ating lahat. Good morning po ulit sa mga kaka-tune in or kakanood lamang ng live. Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy po tayong dumako sa espiritu ng pagpupuri sa ating Diyos. Ang ating Diyos na siyang tunay na dakila, ang ating Diyos na siyang nagtatanggol sa atin sa pagsubok na ito, ang ating Diyos na napakabuti noon, ngayon, at magpakailanman, na laging sumasama sa atin at kahit kailan ay hindi tayo binibigo. Siya ang ating Diyos na papupurihan sa oras na ito.
What can stand against if our God is for us? Then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against if our God is for us? Then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Opo, Panginoon. Ikaw na aming Savior, ikaw na tunay na malakas, ikaw na makapangyarihan, Panginoon. Ikaw na mataas, Panginoon. Ikaw na aming dakilang doktor. You're so awesome, Lord Jesus. Sino pa nga ba ang makakalaban sa amin kung kasama ka namin, aming Panginoon? Ano pa nga po bang dapat naming ikatakot? Kung tunay, Panginoon, na ikaw ay buhay sa aming mga puso. Ikaw na aming Diyos. Palagi namin kasama, Panginoon. Our greater God, our healer, our awesome Father. Salamat, Panginoon, na tunay kang buhay sa aming lahat, Panginoon. Purihin ka pong patuloy, aming Ama. Ikaw na aming tagapagtanggol. Ikaw na lagi naming kasama. Itaas ang iyong pangalan, patuloy kang dakilain, aming Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dumako po tayo sa ilang mga pagbabalita na ihahatid po sa atin ni Pastor Kim. Hello, good morning po sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa bawat isa ng mga nanonood ngayon. Thank you rin sa ating praise and worship team, kay Sister Sheng at kay Brother Leo. Nag-practice po sila kahapon, na-record nila yung mga instruments para makapakinig tayo ng acoustic songs na talaga naman na kahit nandito tayo sa kanya-kanya nating mga tahanan. Ako nandito ako sa RCF. Ako di ko mapigilan pumalakpak, sumabay sa awiting mga kinakanta natin, mga papuring awit sa ating Diyos. So good morning po sa bawat isa. Welcome to Redeemed Christian Fellowship, ang simbahan ng tinubos at mga ginagamit ng Diyos bilang kasangkapan ng katubusan. So right now meron tayong 38 na nanonood. I think 38 families po ito na nanonood sa ating Facebook Live. At the same time, we would like to greet everyone ng mga nanonood, no? Kala Pastor Ariel, nanonood po siya ngayon. Good morning din po, Nanay Dory. Grabe po talaga, nakakatuwa po si Nanay Dory. May mga palaro po siya sa Facebook group, yung mga Lodi. Meron siyang pinahulaan, sabi, kinakain daw araw-araw, 100 pesos na load po yun. Ang sagot po, our daily bread. Nakakatuwa po talaga yung mga pinapahulaan ni Nanay Dory habang nasa quarantine. Good morning din kila Kuya Gary, kila Ate Baby. Condolence po sa mga hindi po nakakabatid, namatay na po ang asawa ni Ate Baby Matias. So tayo ay isa sa kanilang kalungkutan ngayon. Nanonood din sila Kuya Ian Clarus, kila Ate Abby. At the same time, kila Ate Phoebe na nasa Canada, no? Praise God, tapos na yung quarantine sa Canada. At pwede na silang gumala magpamilya. Ayan, sila Kuya Gary, sila Kuya Gerald Castillo, Pastor Ariel, na nanonood ngayon sa ICU. So, good morning everyone. Ayan, sila Ate Grace nanonood din, sila Kuya Imogen, sila Ate Imogen. Ayan, nanonood po silang lahat. At ngayon po, dadako tayo sa ating mga announcement. So, announcement po natin, every Wednesday, nagpapatuloy po ang ating gabi ng pagdidisipulo at pag-aalagad.
na may temang Let the Earth Keep Silence na sermon ni Ginang Melba Magay or reflection ni Ginang Melba Magay sa nangyayaring pandemic sa panahon natin ngayon. At every Sunday, meron tayong worship service, 10:00 ng umaga. Magkakaroon tayo ng panibagong sermon series na may title na More Than Conquerors. Ano yan? Parang about in the midst of adversity. Parang ano yung magiging perception natin sa gitna ng kaguluhan. Ayun po. So right now, dadako tayo sa ating mga pasasalamat. Kung mayroon tayong mga pasasalamat, please comment down sa comment section. At the same time, babasahin po natin yan. So, nanonood din po from Bataan, si Pastor Nanding. Hello po, tatay. Kamusta po? Pati na rin si Ate Cathy sa mga classmates ko sa Evangelical Theological College of the Philippines, Luzon. Ayan. So, ayun po, nung nakaraan, nagpadala po ng pasasalamat si Ate Abby. Thank God daw kasi yung baby daw po niya ngayon, siya po ay nagdadalang tao. At meron na daw pong heartbeat yung baby kasi po nung unang ultrasound ata, walang heartbeat. At salamat sa Lord dahil nagkaroon na po ng heartbeat yung kanyang anak. Pangalawa naman po, nag-send din po ng pasasalamat si Ate Dory. Salamat daw kasi yung kamag-anak niya na nag-quarantine for 14 days ay nag-negative daw po from COVID. Ayan. So in good times and in bad times noon, mananatiling mabuti ang Diyos sa ating lahat. Mayroon pa po bang gusto magpasalamat? Ayan. Good morning po, Kuya Alex. Condolence po sa inyong pamilya. Morning din po, Santos family. Ayan, one of our parents. Good morning po, Ate Isen. Ayan. So kung wala na, dako tayo sa panalangin pastoral, manalangin po tayo. Dumulog po tayo sa ating Diyos. Panginoon, kami po ay dumudulog bilang isang buong simbahan. Nais naming magpakumbaba sa iyong harapan. Lord, alam namin na hindi kami karapat-dapat, Lord, dahil sa mga nagagawa namin pagkakamali. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami, Lord, ng iyong banal na dugo. At ngayon, Lord, inalalapit namin ang aming bansa. We pray for the whole Philippines, Lord. And I pray, Lord God, as they extend po yung ECQ hanggang May 15, Lord, nawa yun na po yung last na extend, Lord. Marami sa amin, Lord, nawawala na ng income, nagagamit na yung mga ipon, at yung iba sa amin, Lord, wala na talagang makain, Lord. Tulungan mo po kami bilang isang bansa na masolusyonan ang problemang ito. Nilalapit namin ang aming presidente. Bigyan mo po siya ng wisdom at lakas, Panginoon, upang pangunahan kami sa pagharap. Maging sa sekretarya ng kalusugan, Lord, tulungan mo rin po siya, Lord, na pakita, Lord, kung ano yung mas makakabuting pamamaraan para masolusyonan ang pandemikong ito. Maging ang aming ekonomiya, alam mo po kung ano nangyayari. Bumababa ang aming ekonomiya dahil sa nangyayari. Ngunit alam namin na ikaw po ang tutulong para maitaas muli ito. And we would like to thank you, Lord, sa mga ginagamit mong pondo ng gobyerno para maipamahagi sa mga nangangailangan. Minsan, Lord, nagtatanong kami, bakit wala yung iba, bakit wala si ganito, bakit wala yung mga kakilala namin na nangangailangan. Pero, ang totoo po, sa iyo kami lalapit. Ikaw po yung ultimate provider namin. Kung hindi man dumating ang mga tulong galing gobyerno, alam namin darating ang tulong na nagmumula sa iyo. I pray for Pasig City, Lord, ang aming mayor. Samahan mo po siya, maging ang kanyang mga kasama, Panginoon. Tulungan mo po siya as he spearhead, Lord, yung pagharap sa pandemic na to.
Tulungan mo po siya, Lord God. Naging sa mga plano niya, sa mga nais niyang gawin sa aming lugar. Gabayan mo po siya, ilayo mo po siya sa anumang sakuna or anumang sakit. Maging sa aming peace and order, Lord, sa aming mga frontliners, sa aming kapulisan, sa aming kasundaluhan, sa mga nurse, sa mga doktor, sa mga skeletal workforce, Lord, salamat po sa buhay ng mga ito na hindi inaalintana ang panganib ng pandemic. Bagkus, pinakita mo sa kanila at ipinapakita nila yung tawag mo sa kanila, Panginoon. Protect them, Lord. Layo mo po sila sa anumang sakit. And I pray din po sa aming barangay, ang Barangay Rosario. Sama mo po ang Kapitan Eli, Lord, maging ang mga kagawad sa pagpapatupad ng kaayusan sa barangay namin. Maging, Lord, sa mga nangunguna, sa mga bawat rotcha, Panginoon, mga volunteers, mga nangunguna, especially sa Tramo, sa Jenis, sa Mamerto, sa GSIS, sa Manggahan, at sa iba't ibang panglugar, Lord, na may kapatiran. I pray, Lord, na yung mga mangunguna, Lord, ang uunahin ay kapakanan ng nakakarami, hindi yung pansariling interes lamang. Layo mo rin po sila sa anumang sakit, anumang sakuna, Panginoon. Lord, we entrust to you, RCF, Lord. Unang-una, nilalapit namin ang aming senior pastor, ang Pastor Ariel. We pray for healing for him, Lord. Palakasin mo po siya, strengthen him, Lord God. Maging sa aming mga elders, sa mga iba pang, sa pastoral staff, Lord, na sa ngayon ay nanguna. Give us wisdom, strength, at the same time, discernment, Lord, kung ano nais mo pong sabihin sa amin at nais mo pong ibahagi namin sa aming kongregasyon. Tulungan mo po kami na maging mabuting katiwala, Panginoon. Maging sa aming church council, salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na naroon ang commitment na maglingkod pa rin sa gitna ng mga nangyayari. We pray, Lord, na you will sustain them and give us unity, Lord, as council. Give us oneness, Lord, para makapagdesisyon bilang magkakapatid, bilang iisa, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na magkaroon ng tampuhan, gulo, o anumang away. Maging sa aming kongregasyon, Lord, patuloy mo pong ingatan ang bawat isa. We pray for Ate Baby Matias at sa kanyang pamilya, Lord. Pray for comfort, Lord, sa nawala nilang ama ng tahanan. Comfort them. Samahan mo po sila, Lord, sa napakahirap na sitwasyon ng kanilang buhay. Yakapin mo po sila, Panginoon. Maging healing din po kay Nelson. Palakasin mo po siya, Lord God. Sa heart ni Ate Tess, palakasin mo rin po. And we pray din po, Lord, sa aming tithes offering, Lord. Hindi kami nakabase dito, Lord, pero alam mo po yung pangailangan ng simbahan. Alam namin na pupunan mo po ito. Gumamit ka po ng mga tao na makakapag-provide, Lord, sa pangailangan namin bilang sa simbahan. Salamat, Lord, dahil may mga tao pa rin tapat sa gitna ng mga gantong pangyayari. At patuloy mo pong pagpalain, Lord, ang bawat kasapi ng RCF. Samahan kabayan, Panginoon. Lord, makikinig kami ng iyong salita. Nawa, Lord, gamitin mo po ang aming mensahero, Lord. Tago mo po siya sa iyong likuran. Gamitin, Panginoon, mahamon kami, Panginoon, may sa pamuhay ang aming mapapainggang salita mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Ayan, makakapakinig po tayo ng salita ng Diyos na dadalhin ni Pastor Ronald Pasarlosa.
Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo, sa mga kaka-tune in pa lamang at sa mga kanina pa nanonood. We are almost 49 families na nanonood na ng live. And good morning po sa ating lahat na nakikinig, nanonood dyan. Kamusta po kayo ngayong linggo sa mga nakaraang araw? And today, magpapatuloy tayo sa ating paksa, ikahuling paksa ngayong buwan ng Abril na Living in God's Power. So, God's Power over Dark Forces. At ito po, sa buwan ng Mayo, ito po ang ating magiging paksa. 2020 Living More Than Conquerors Attitude Amidst of Crisis. So, ano-ano ba yung mga attitude ng isang tinubos, ang higit pa sa isang conqueror sa gitna ng mga nararanasan nating krisis. So, May 3, Rising Up, ihati ni Pastor King. May 10, Encouragement to Other, Source of Encouragement, iba din, ihatid ko po yan. And May 17, Trusting God, ihatid ni Pastor Leo. And then, Strengthening the Faith, kay Pastor King ulit. And also, Joyful Heart, o sa kabila ng ang crisis na naranasan natin, may pagkaraan pa rin tayo, may pagkakataon pa rin tayo na makapagdiwang at makapagpasalamat sa Panginoon sa tulong niya sa atin. So, depende po yan kung kailan po lalapag yung ating church anniversary. And, yan. So natapos na po natin noong nakaraang Abril ang understanding and using God's omnipotence, God's resurrection in the resurrection of Christ, and last week, God's power over personal sin, at ngayon naman po, God's power over the dark forces. Yan. At itong series na ito, buwan ng Abril, may kinalaman ito, may kaugnayan ito sa isinasariwa natin noong nakaraang Holy Week. Ang paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay pagkalipas ng 3 araw. So, and then, ang kanyang muling pagkabuhay din, yung ating batayan ng ating pananampalataya at kapangyarihang taglay upang mapagtagumpayan ang kamatayan at the same time mabayaran ang ating mga kasalanan. Ang ating pong pag-aaralan ay magmumula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, talata 10 hanggang 18. Sabay-sabay po natin basahin. Sa kahuli-hulihan, maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang katatagan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at sa dugo, kundi sa laban sa mga pamunuan,
laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaas-taasan. Kaya't isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal sa pakikipaglaban pagdating ng araw ng kasamaan. At kung nagawa na ninyo ang lahat, ay makapanindigan kayong matatag. Kaya't manindigan kayo. Gawin ninyong sinturon sa inyong mga baywang ang katotohanan, habang suot sa dibdib bilang pananggalang ang katwiran. Isuot ninyo sa inyong paa ang kahandaan upang dalhin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod sa mga ito, gamitin ninyo ang pananampalataya bilang kalasag, na sa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Verse 17, gamitin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Palagi kayong manalangin sa lahat ng uri ng pananalangin at paghiling sa pamamagitan ng Espiritu, at sa mga bagay na ito ay maging mapagbantay kayo at patuloy na magsumamo para sa lahat ng mga banal. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, Jesus gave us the authority and power over the forces of evil through His time. So pag pinag-uusapan po ang dark forces o ang puwersa ng kadiliman, pagdating sa ating simbahan, iisang tao ang ating tinitignan dyan. Sino? Si Pastor Nanding Andit. Magandang umaga po, Pastor Nanding. Namimiss na po namin kayo. And, syempre, sabi sa Bible, lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang pakana ni Satanas, 10 ng kanyang mga kampon. At dahil yan sa pangalan ni Jesus. So, Lucas chapter 10 verse 17 to 19, ito po ang sabi. Bumalik ang 72 at nagalak na nagsabi kay Jesus, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin dahil sa inyong pangalan. At sinabi ni Jesus sa kanila, nakita ko si Satanas na bumulusok mula sa langit tulad ng kidlat. Tignan ninyo, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at mangibabaw sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapananakit sa inyo. Ang mga gawa, patibong at puwersa ni Satanas, 10 ng kanyang alagad ay kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan lamang ng kapangyarihang ipinagkaloob sa atin sa pangalan ni Jesus. Siyempre, hindi ito magic. Hindi rin ito dahil malakas tayo, malakas ka, malakas ako. Hindi dahil matibay o matatag yung ating pagkatao o meron tayong posisyon o taglay na katungkulan, kung hindi tanging sa pangalan lamang ni Jesus natin mapagtatagumpayan yung pakana at gawa ng kaaway. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay iikot sa tanong na ito. Paano nating mapapakinabangang mabuti ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang magtagumpay sa pakikipagdigma laban sa gawa ng kaaway? Ang tanong, paano nga ba? Meron ba ako nito? Kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Yes. Sa tulong at kaloob na kapangyarihan at sa pangalan ni Jesus, mapagtatagumpayan natin ang dark forces sa ating paligid. Una, ito daw po ay sa pamamagitan ng ipinagkaloob na tulong ng Diyos. So, verse 10, sa kahuli-hulihan, maging matibay kayo sa
tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan na kanyang katatagan. So, ibig sabihin, kung tayo ay aasa sa Diyos at hindi sa ating sariling kakayahan, mapagtatagumpayan natin daw ito. So, Filipos 4 verse 13, ang lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. And also, ikalawang Tesalonica 3, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapalakas sa inyo at magbabantay sa inyo laban sa masasama. So, ibig sabihin, sa tulong at lakas na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin to kung tayo mismo ay aasa sa bibigay ng Panginoon at hindi sa sarili nating kakayahan. So, hindi ito dahil malakas ka, hindi ito dahil kaya mo, kaya natin, mapagtatagumpayan natin to dahil lamang sa pangalan ni Jesus. Pangalawa, kung tayo ay magpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Sabi sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng sagana, sapagkat hindi kayo makakagawa ng anuman kung kayo ay hiwalay sa akin. So sa mga ito, maaari natin mapagtagumpayan ang kasalanan at ang mga patibong ng kaaway sa atin dahil kung tayo ay nakadepende sa sarili nating kakayanan, hindi natin talaga ito magagawa. Hindi natin ito makakayanan. Wala tayong magagawa at mahuhulog pa rin tayo sa patibong kung tayo ay aasa sa sariling mong kakayanan. May mga pagkakataon din na dumarating sa atin na magiging kampante tayo sa sarili natin. Minsan, naiisip natin, kaya ko yan. Nagawa ko na yan. Sanay na ako dyan. Napag-aralan ko na yan. Trained ako dyan. Ilang beses ko nang pinagdaanan yan. Kung sa tulong ng Panginoon, kung wala ang tulong ng Panginoon, at hindi tayo nakadepende sa Kanya, hindi magiging matagumpay at mabunga ang ating mga ginagawa. Lalo na sa usapin ng pakikipagbuno o patibong at gawa ng kaaway. Ng puwersa ng kadiliman, wag nating alisin. So wag daw natin alisin ang picture o ang Diyos sa ating pakikipaglaban. So lagi natin dapat siyang isama sa lahat ng ating kinakaharap. Huwag natin siyang alisin. Kasi kung tayo lang ang tuong doon at hindi natin kikilalanin yung tulong ng Panginoon sa atin, hindi natin ito magagawa. Hindi tayo magtatagumpay. So tandaan po natin, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay, taglay ang kapangyarihan laban sa puwersa ng kadiliman kung namumuhay ng matatag sa tulong ng Diyos at nagpapasako sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ikalawa po sa ating puntos na paano natin mapapakinabangan mabuti ito, ang kapangyarihan na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang magtagumpay sa pakikipagdigma laban sa gawa ng kaaway. Ang sabi po dito, laging maging handa at i-equip ang ating sarili para sa pakikipagdigma. Verse 11 to 17, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa makasanlibotang hukbo ng kadilimang ito, laban sa espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Kaya't isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma ng Diyos upang kayo'y magtagal sa pakikipaglaban pagdating ng araw ng kasamaan, at kung magawa ninyo ang lahat ay makapanindigan kayong matatag.
Kaya't manindigan kayo, gawin ninyong sinturon sa inyong mga baywang ang katotohanan, habang suot sa dibdib bilang pananggalang ang katwiran. Isuot ninyo sa inyong mga paa ang kahandaan upang dalhin ang ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod sa mga ito, gamitin ninyo ang pananampalataya bilang kalasag, nang sa pamamagitan nito ay mapatay ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Gamitin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So tayo daw ay laging maging handa at i-equip ang ating sarili para sa pakikipagdigma, taglay ang kasuotang pagdigma ng Diyos upang tayo ay maging matatag. So, ang pakikipagdigma daw natin sa dark forces ay hindi sa physical na aspeto. Ang sabi dito, spiritual battle should be dealt with spiritual approach. So ano daw yung mga kailangan i-equip natin sa ating sarili? Unang-una, sinturon ng katotohanan. So upang hindi tayo mahubaran at tayo ay itago sa katotohanan. Sa panahon ng Romano, mahalaga sa kanila, sa kanilang kasuotan, hindi mawala yung kanilang sinturon. Kasi sa panahon ng pakikipagdigma, maaari silang matanggalan ng pangibaba o maaari matanggal yung kanilang kasuotan at maaari din itong maging hadlang sa kanilang pag-atake. So kailangan daw nating suotin yung sinturon ng katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos, para itago tayo sa katotohanan. And pangalawa, baluti ng katwiran upang maprotektahan ng ating puso ng katwiran ng Diyos. So, a breastplate na sinusuot ng mga mandirigma nang sa gayon maprotektahan yung kanilang katawan, particularly yung kanilang puso ng katwiran ng Diyos. And also, number 3, sandalyas ng kahandaang ibahagi ang ebanghelyo ng kapayapaan. So, ang sandalyas o ang shoes sa atin, boots, ito ay mahalaga upang maproteksyonan sa mga mahihirap na ating daraanan, sa ating mga tinatahak. So, sa paglalakad, sa pagtakbo, sa tinatahak natin para maprotektahan yung ating mga paa. Dito naman, sandalyas ng kahandaan upang sa ating paghayo na pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan. Pang-apat, kalasag ng pananampalataya o shield of faith. Ito ay pananggalang laban sa mga atake ng ating mga kalaban. So, ang ating pananampalataya ay ang ating pananggalang sa tuwing aatakihin tayo ng puwersa ng kadiliman. Panglima, helmet ng kaligtasan. So, yan. Proteksyon ito sa ating ulo o sa ating isipan laban sa mga ipinupukol ng kalaban sa atin. So, sa ating pakikipagdigma sa puwersa ng kadiliman, marami siyang ibinabato sa atin ng kasinungalingan. So, kailangan natin isuot ang helmet ng kaligtasan nang sa gayon, ma-assure tayo na tayo ay anak ng Diyos at ligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. At panghuli, tabak o espada ng Espiritu. So mostly, ang gamit ng ang mga armor na ito is to defense sa ating sarili and also to offense. Ito yung tabak ng espada at espiritu. Ito ay ang ating opensa sa kalaban, walang iba kundi ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Tulad ng mga sundalo na sasabak sa isang giyera, kailangan ay maging fully equipped tayo sa pagsabak, lalo na sa spiritual warfare na ating
susuungin o mapagdadaanan o mapaglalabanan. Sabi ko nga kanina, spiritual battle should be deal with spiritual approach. Pangalawa, lagi tayong maging handa o equip ang ating sarili para sa pakikipagdigma. Kailangan natin gawin ay patuloy na pagsasanay at pagpapalakas ng ating spiritual na buhay. Unang Timoteo 4:8 ang sabi diyan, mahalaga ang pagpapalakas ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa banal na pamumuhay. Mapapakinabangan ito sa lahat ng bagay sapagkat may pangako ito hindi lamang sa buhay ngayon, kundi maging sa panahong darating. And also, sabi sa 2 Pedro 1:5-7, at dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa kabutihan ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang banal na pamumuhay, sa banal na pamumuhay ang pagmamahalan bilang magkakapatid, at sa pagmamahalan bilang magkakapatid ang pag-ibig. So, let us all exercise at patuloy na palakasin ng ating spiritual na buhay nang sa gayon tayo ay magkaroon ng victory over the dark forces. Sabi diyan, papaano natin masasanay at mapapalakas ang ating spiritual life? Siyempre, kailangan regular ang ating pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos. Araw-araw ba akong nananalangin? Lagi ko bang kinakausap ang Panginoon? O nananalangin lang ako kapag may kailangan ako? Regular na pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. So, gaano natin kadalas nabubuksan ng ating Biblia, ang ating daily bread? Pagdalo sa pananambahan at paglahok sa mga gawain. So, paglahok sa mga gawain, ito yung sa communion and also yung sa pagkakaloob sa Panginoon, sa ating mga fellowship, sa ating mga gatherings, sa worship service, sa kantahan, and also paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ministeryo, sa pamamagitan ng kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. So sa pamamagitan daw ng mga yan, mapapalakas natin ang ating spiritual life. Kung gaano tayo ka-conscious sa ating spiritual na kalusugan, sa physical na kalusugan, hindi rin natin dapat pabayaan ang ating spiritual na kalagayan. And vice versa, kung gaano tayo ka-conscious sa ating spiritual na kalagayan, hindi rin natin dapat pabayaan yung ating physical na kalusugan. Walang mintis na nag-exercise at regular na pumupunta sa gym. Dapat ay ganun din. Walang mintis na pagpapalakas at pagpapatibay ng ating spiritual na buhay. Walang mintis na pakipag-usap sa Diyos. Walang mintis na pagbabasa ng kanyang salita. Walang mintis na pagdalo sa mga fellowship at sa gawain ng Panginoon. Huwag nating hayaan na malusog na tayo panlabas, pero sa panloob, malnourished naman tayo. And vice versa, huwag natin hayaan na malusog tayo panloob, pero sa panlabas, ay malnourished din tayo. Busog nga ang ating katawang panlupa, pero gutom naman ang ating espiritu. So yan ang hamon sa atin. In order for us to become victorious sa ating pakikipagdigma at pakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman laban sa mga patibong nito na ipinupukol sa atin, kailangan patuloy na tayo magsanay
at palakasin yung ating spiritual na buhay. Tandaan natin, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay, taglay ang kapangyarihan laban sa puwersa ng kadiliman kung tayo ay laging handa at equipped sa pakikipagdigma. Panghuli, paano natin mapapakinabangang mabuti ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang magtagumpay sa pakikipagdigma laban sa gawa ng kaaway? Sabi dito, dapat tayo ay puspos ng pananalangin. Verse 18, sabi diyan, palagi kayong manalangin sa lahat ng uri ng panalangin at paghiling sa pamamagitan ng Espiritu. At sa bagay na ito ay maging mapagbantay kayo at patuloy na magsumamo para sa lahat ng mga banal. Sabi diyan, dapat tayo ay puspos ng pananalangin sa lahat ng panahon, sa bawat sandali. Yan, sa kasiyahan man o kalungkutan, sa karamdaman man o maayos na kalusugan, sa kalakasan man o kahinaan, kailangan lagi tayo puspos ng pananalangin. Sa lahat ng uri ng pananalangin, pananalangin pasasalamat, pagpupuri, paghingi ng kapatawaran at awa, at kahilingan. And lastly, hindi lamang pananalangin patungkol sa pansarili, maging pananalangin din para sa lahat ng tao sa ating paligid. Sa panahon ngayon ng ating pinagdadaanan bilang isang simbahan, napapractice talaga nating mabuti yung pananalangin. So, nai-stretch natin yung ating prayer time. Halos lahat, bata, matanda, lahat tayo, ang bawat isa sa atin, dahil sa ating karanasan, sa paligid, sa pamilya, sa simbahan, lahat tayo ay dumudulog sa Diyos sa pananalangin para sa ating sarili, para sa mahal natin sa buhay, maging para sa bayan. So, ngayong ECQ, tayo ay naka-lockdown, naka-quarantine ngayon, marami at mahaba ang ating panahon at oras upang lumapit at dumulog sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. And also, bilang simbahan, nasubukan na rin natin kung gaano makapangyarihan ang pananalangin na bigyan ng kasagutan at tugon agad ng Diyos. Sa ating GC, sa RCF Prayer and Praises, GC, doon, isang chat mo lang, marami na ang mananalangin para sa iyo. For example, yung panalangin ni Miss Abigail Naguto, yung prayer concern niya tungkol sa kanyang baby na nasa kanyang sinapupunan na walang tibok yung puso. Lahat kami nanalangin, lahat sa simbahan nanalangin, kami dito sa loob, sa bahay, kami pamilya nananalangin para sa kalusugan ni Miss Nagutong maging sa kanyang anak. And answered prayer talaga. Nagkaroon ng tibok yung puso ng baby, ng bata, at naging normal. So ang prayer natin, mailabas o mailuwal ang batang ito na malusog, nang sa gayon, sa pamamagitan nun, mapapurihan natin ang Panginoon. And also, prayer request din sa atin, sa GC natin, patungkol sa mga nangyari sa atin dito, sa virus, sa COVID. Prayer request natin, lagi natin pinagpipray araw-araw yung kalusugan ni Pastor Ariel na sana malagpasan, bumalik sa tamang kalusugan, yung katawan, ng kalakasan ng katawan. Lahat tayo nananalangin yan. And every day, nakikita natin yung improvement at praise God talaga. And also, answered prayer din doon sa mga nakasalamuha na isa sa atin na
nagpa-test patungkol doon sa COVID, 3 sa kanila is nag-negative. So praise God talaga. And ang prayer natin, lahat tayo malagpasan ito at gumaling, makabawi yung ating katawan. Nang sa gayon, dumating na yung panahon na pinakihintay natin na tayong lahat sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Magse-celebrate talaga tayo na sama-sama pag tayo ay nagkita-kita na sa RCF, sa ating simbahan. We cannot withstand the warfare over the forces of darkness if we forget to kneel and pray. So hindi natin matatagalan yung ating pakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman kung nakakalimutan nating lumuhod, yumuko, o whatever posture na gusto mong gawin kapag ikaw ay nananalangin. Kapag nakalimutan nating manalangin, hindi tayo tatagal. We should arm ourselves daily with prayer and ask God for empowerment. Hindi lamang kapag may nakakaranas tayo ng problema, ng suliranin, dapat araw-araw armado tayo ng pananalangin. Nang sa gayon, may hingi natin sa Panginoon ang kalakasan mula sa Kanya. And when things are uncertain, and when we are experiencing trials, problems, and temptation, not today, even tomorrow, always remember, pause, kneel, and pray. Dahil tunay na makapangyarihan ang pananalangin. Tandaan natin, tayo ay higit pa sa mapagtagumpay, taglay ang kapangyarihan laban sa puwersa ng kadiliman kung tayo ay puspos ng pananalangin. Sa pagwawakas po, ito po ang ating laging tatandaan. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay kung sa pamamagitan ng tulong at pagpapasakop sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, mapagtatagumpayan natin ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Pangalawa, kapag tayo ay laging handa at equipped sa pakikipagdigma. At pangatlo, dapat tayo ay puspos ng pananalangin. So let us exercise yung ating natutunan ngayong umaga hanggang sa mga susunod na panahon. Magpasakop tayo sa tulong at kapangyarihan sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Ihanda at i-equip natin ang ating sarili sa pakikipagdigma. Lagi tayong maging handa. And also, practice yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong panahon ito na manalangin. Pansarili, para sa kapwa, manalangin buong pamilya. Sa pamuhay natin ito, palakasin at patuloy nating hingin sa Diyos ang kanyang tulong upang magamit natin ng mainam ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin upang maging mapagtagumpay laban sa puwersa ng kadiliman. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa mensaheng inihatid mo sa amin, sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ang iyong tulong ay laging handa. Salamat po, Panginoon, sa kakayanan, sa kapangyarihang ipinagkakaloob mo sa amin. Lukubin mo nga po kami ng iyong presensya. Balutin kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Tulungan kami, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdadaanan. Tulungan kami, Panginoon, sa aming pagkikipaglaban, laban sa patibong, sa pakana ng puwersa ng kadiliman. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo at umasa sa iyong kapangyarihan. Salamat po, aming Ama. Pinagdadalangin po namin, Panginoon, ang iyong mga anak. Kami, bilang RCF, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, ang mga magulang, mga anak. Kayo po ang sumama sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pagkakaloob. So, eventually, maaari po nating ipadala yung ating mga pangako, ikapo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga padala or ipaabot sa ating mga kapatiran sa church. Naroon po si Pastor King at si Sister Tess, kapatid na Tess. I-chat nyo na lang po sila kung paano yung magiging pagsasaayos para mapadala natin yung ating kaloob para sa Panginoon. And also, tayo pong lahat bilang pagtatapos ngayong araw na ito, manalangin po tayo para sa ating simbahan, sa tulong ng Panginoon para sa atin. Manalangin po tayong lahat. Aming Diyos na buhay, dakila ka at tapat sa amin. Hindi ka nagkukulang. Pinagtatanggol mo kami, Panginoon, sa bawat oras. Lagi mo ipinadadama, Panginoon, sa amin ng iyong pagmamahal. Panginoon, kami, 10 ng iyong mga anak, dito sa RCF, ay sama-samang lumalapit sa iyo. Dinggin mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan para sa aming sarili, para sa aming pamilya, para sa aming simbahan, para sa aming bayan. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, sa kakaharapin namin bukas, sa mga susunod na araw, Panginoon. Yakapin mo po kami. I-encourage mo po, Panginoon, kami na panghihinaan ng loob. Yakapin mo po ang bawat isa sa amin. Ipakita mo po sa amin muli, Panginoon, kung gaano ka naging katapat sa amin noon. Ay handa ka pa rin, Panginoon, na ipagkaloob sa amin ang aming pangangailangan. Lahat kami, Panginoon, na mayroong karamdaman, iniindang sakit sa aming katawan, mula ulo hanggang paa, ubo, sipon, lagnat, sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, panloob at panlabas man, Panginoon. Nadalangin namin ang iyong kapangyarihan. Bumuo sa amin kagalingan, Panginoon. Ipuin mo po ang aming katawan. Gamitin mo po, Panginoon, ang doktor, lahat ng mga manggagamot, maging ang lahat ng gamot na ini-intake namin, Panginoon, para mapanumbalik ang aming kalusugan, makabawi ang aming katawan. Bigyan mo po ito, Panginoon, ng katuparan ng sa gayon, mapapurihan ka namin sa pamamagitan ng aming buhay. Nadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aming mga ama, ang tahanan, palakasin mo po sila, gabayan, ingatan, Panginoon, maging ang aming mga nanay, mga anak, maging ang aming mga kapatid, Panginoon, lahat kami sa buong pamilya, pumagitna ka nga po sa aming tahanan, habang kami ay naririto sa panahong ito. Nawa, ang aming tahanan ay maging ilaw sa mga nakapaligid sa amin. Pag-ilawin mo nga po, Panginoon, ang aming buhay. Gamitin mo kami bilang isang magandang testimony ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Sama-sama po namin dinadalangin, Panginoon, sa iyo, si Pastor Ariel. Palakasin mo po ang kanyang katawan.
Pagalingin mo po siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman, maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Palakasin mo rin po sila. Encourage them, Panginoon, na malalagpasan din nila ito sa tulong mo dahil kasama ka nila sa bawat sandali, Panginoon. Nadalangin ko po sa iyo, Panginoon, especially ang pamilya ni Ate Baby na nagdadalamhati ngayon. Lord, ang comfort mo ang sumakanila. Comfort them sa pagpanaw ng kanyang asawa. Yakapin mo po ang kanyang mga anak, kanyang apo, ang kanyang pamilya, Panginoon. Ipakita mo po, Panginoon, na may maganda kang plano sa kanilang buhay. At hindi mo sila tinatalikuran, hindi mo sila pinapabayaan. Ipakita mo po sa kanila, Panginoon, na lagi mo silang sinasamahan. Lahat kami, Panginoon, sa RCF, may kanya-kanyang kahilingan, Panginoon, provision sa aming pangangailangan sa araw-araw. Marami po sa amin walang trabaho, marami sa amin walang pinagkakakitaan. Pero titiwala kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan at hindi ka nagkukulang sa amin. Encourage us, empower us, heal us, help us, Panginoon, sa nararanasan namin ito. We praise you. We worship you, Panginoon, ngayong araw sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon. At ngayon, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Tanggapin natin ang pagliligtas, paglilinis ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin ang ilaw, gabay, tanglaw, patnubay ng ating banal na Espiritu. Ngayon at magpakailanman. Amen. Okay. At ngayong sandali na to, tapos na po ang ating pananambahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon sa po ng aking pamilya. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. At meron po tayong pabati mula para sa ating mga birthday celebrants. Sino sila? Patingin. Birthday. Leo. Yan. Happy birthday sa mga sumusunod. Happy birthday. Handa kami Armando Naya Jr. April 3rd. April 30. Carla. May 2. Catherine Capote. So happy birthday po sa inyong lahat. And happy anniversary kay... May anniversary ba tayo? Yan. Happy anniversary kay yan, April 27. Elsa and Salvo Senior. So, kantaan natin sila, Brother Leo. Handa ka na ba? Pwede natin silang kantaan? Okay. Sabay-sabay tayo. Wait lang natin. Yan, ihanda lang natin ang ating paboritong awit. Yes. Yan, kantaan natin sila. And here comes your birthday. Once Again. Ulit. April, Jesus, He has given you one more years. Happy time. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year.
Muli, happy birthday po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ang bumuo sa inyong pamilya, sa inyong buhay. And may pabalita pa ba tayo? Not? Wala na, yung nabalita na May natin. So, announcement. yun naman. So, yun po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ganito po talaga kapag live stream. At hello sa inyong lahat. Magandang hapon po. And happy lunchtime. Pagpakapusog kayo. Kain na. Mag-ingat. Palakas ng katawan. Bye. See you soon. God bless po. Kain.